Magandang araw po sa ating lahat. Bago ko simulan ang aking pagkikwento ay sana i-follow nyo, like at share, comment ang aking video na ito. Pakiusap lamang sa inyo para ganahan akong magkwento. Si former Secretary Rafael Alonan III, DILG Secretary ni President Ramos nung araw ay nagsalita na o in-interview ni Christian Esguera at ako ay nanood. Ang sabi niya ay dito raw sa Pilipinas ngayon ay marami daw na mga spy, yung mga empleyado ng Pogo, hindi yung Pogo na na ibon, kundi yung sa yung Pogo, yung sugal online, na mga nagtatrabaho daw doon ay mga spy, pati yung pati mga construction worker at yung iba mga tindera o mga mga siguro diyan sa Divisoria may mga Chinese na mga nagtitinda na mga sa Divisoria, tindera ng mga kung ano-anong mga epektos diyan. So naulit ang kasaysayan nung panahon ng Hapon, ganun din ang ginawa na maraming mga Japanese dito na puntahan, kunyari mga street sweeper daw, kung ano-ano mga trabaho, pero yun pala ay mga espiya. Yun daw ay para sa paghahanda sa gustong mangyaring ito ang nining sorry, gustong mangyari ng China na digmaan. Balak daw ng China mga year 27 o 2027 hanggang 2030 ay manghira dahil daw kung nagsimula pa raw kahit sa kanilang administration ni Ramos, nag-umpisa ng manakop ng mga isla-isla, ng mga teritoryo, at hanggang panahon ngayon ay nambubuli ang China. Ayun ay nagtayo ng mga military establishment sa mga isla na kanilang i-develop. Ay ito ngayon ang talagang hindi raw maiwasan ang gira dahil doon nga sa Middle East gira na, kaya dapat daw tayo ay maghanda. Nung tanongin siya ng kung ano ang dapat gawin, dapat daw ay yung mga ating mga media ay mag-report kung ano ang mga totoong nangyayari diyan sa West Philippine Sea. Dapat daw ay magkaroon ng summit conference, magsimula sa mga barangay kapitan, lahat ng mga departamento, mga foreign affairs, mga lahat, senador, lahat ng mga leader sa bansa ay mag-summit conference para pag-usapan ang nararapat gawin para paghahanda sa nararating na kaguluhan. So, pero pagdating doon sa the last 6 years na topic, dahil kung sabi, siyempre, karamihan ng kung bakit lumala ang problema natin sa China ay dahil sa foreign policy ni Duterte. Kapag gano'n ang nababanggit, nagiinit na siya at naha-high blood. Ayaw niyang, huwag na raw isipin yung mga nakaraan. Ang dapat gawin ay i-solve. Ibig sabihin, ang problema na yun na na-create for the last 6 years, si Marcos na lang ang magsosolve. O yun.
bilang Pilipino daw, talagang Pilipino siya, dapat ipagtanggol natin ang ating bansa. Pero yung gumawa ng ah, problema na for the last 6 years, wag na nating intindihin yun. Basta't ngayon ay i-solve na lang kung ano ang dapat gawin para maiwasan natin ang damage, kung ano mangyayari na kaguluhan. Iyon ang yan ang sabi niya. So, wag na nating isipin yung nakaraan. Ang mahalaga ay yung future at ngayon. So, ibig sabihin, yung mga problemang ginawa ng previous administration at hanggang ngayon na wala na, nandyan pa rin ang kanilang mga trolls, ang mga talag supporter na laging nagbabalita ng kung ano-ano para sa interes ng China. Si Marcos na lang ang magsosolve. Kaya yun, ayaw niyang kasi si Alunan, hindi ko alam kung siya nga talaga, siya yata isang Duterte supporter din. So, hindi ko tuloy malaman kung ano ang kaisipan, kung makabayan ba ito. Makabayan, pero pagdating sa usapin na kung ano ang mga nagawa ng previous administration, ay na-high blood siya. Kung nakinig kayo, ay nako, at nervyoso kayo, ay hindi raw maiiwasan, magkakagira na, sabi ni Alunan.